Ganon din sa panahon ng tatay ko. Unang sona ng tatay ko, nandun kayo nagpaparata. May FEG pa. Kahit sinong umupong presidente dyan, May tanong lang po ako kasi sabi nyo, building trust and sincerity of the government. Yes. Pakipaliwanag lang po ma'am, meron tayong peace process, nag-declare ng ceasefire, nang-ambush pa rin po yung mga NPA. Hindi na Ina-ambush pa rin po yung mga pulis at military. Marami pong ganung mga insidente ma'am. kami po, Nakabalita po yan na kami po, patuloy pa rin po pang-ambush samantalang nasa ceasefire tayo. yes po, Senator. Kami po, nag-split po kami sa CPP-NPA. Kaya ang pangalan ng grupo namin ay RPMP, RPABB. Yan ma'am, Since the papakipaliwanag lang. 2000 peace agreement, may cessation of hostilities, wala na pong nangyaring Okay. military encounters or away between Ma'am, us ma'am, and the pakipaliwanag lang, government po. bakit po nasa diary po ito? Opo. Nasa news na sabi ko nga, ceasefire, maybe it's not your group. Ano pong reason bakit hindi po sumusunod sa usapan yung NPA? Maybe it's not your group, CPP-NPA. CPP-NPA. As Na marami pong inaambos na sundalo, Mm, pulis, mm. syempre yung mga sundalo, kampante, magpatrolya doon o gumawa ng trabaho nila, yung mga pulis, dahil ceasefire, tapos ambusin. Bakit po nangyari yon? Again, it might not be your group, pero what is the reason behind bakit Kami po, Nangyari yun? Honorable Senator, tingin namin hanggat hindi binibitiwan ng CPP-NPA ang panindigan nila ng overthrow of the government at hindi sila pumasok sa agreement ng cessation of hostilities, talagang tuloy-tuloy po yung Hindi, ang sinasabi military kasi, offensives na ginagawa nila. So it means hindi sila seryoso. Teka muna, ma'am, i-pursue. sorry po ma'am. Opo. Di ba may ceasefire na tayo? Kasi Sa grupo namin, on- sir. ongoing. Maybe it's not your group, maybe the other group o kung samang grupo. Pag may ceasefire, respetuhin natin yung ceasefire. Ang nangyari po Yeah. kasi, kadalasan talaga na nang-ambush pa rin ng mga police, nang-ambush ng military. Mm. And then ginagamit yung ceasefire para palakasin yung kanilang puwersa. Yes, Diba? Opo. So, Para bang wala silang sinseridad noon, Senator. sila ang walang, Wala wag po. yung gobyerno. Yung gobyerno is sincere. Sinasabi po namin Thank yun. you. Wala silang sinseridad. Yung kabila. Opo. Okay. Gusto ko lang po. Ayoko kasing sabihin nyo hindi sincere yung gobyerno. Ang gobyerno po sincere from the get-go, from the very start. Kaya napatunayan po namin sa Salamat bahagi po. namin. Salamat po, ma'am. Miss Maria Tabara, Yes po. curious lang po ako, no? Why did you enter that organization at an early age? Spirit of the times. Idealist po tayo pag ganong edad po. Saan kayo Malakas din po yung saan kayo nag-aaral noon? At the age of Sa- 17? Siliman University po. Diliman? Your Honor. Siliman. Siliman? Yeah, Sa opo. Sa Negros? Dumaguete po. Sa Opo. Dumaguete, yes. Yes po. Nagre-recruit ba sila ng ano nun? Noong panahon ninyo? May Marami estudyante? kami po. Marami. Parang ala UP po. First quarters to. Marami po kaming mga aktivista noon. Tapos Alright. nung mag-martial law, nag-full-time, nag-drop out ang marami. So, what prompted you to join that organization, yung CPP-NPA? Sa akin po, Didn't you believe in the government before? nakikita You po sa wanted- You wanted to overthrow the government by Sa- joining the CPP-NPA? nakikita po naman sa palibot yung poverty, social injustice. Ang tatay ko po ay huwes noon, retired judge. Oh, At marami akong naririnig na istorya tungkol sa injustice. hindi ba kayo pinigilan ng Pinigilan tatay niyo, po, judge? lumayas po ako. okay? Pinigilan po. So, So how long did you last in that organization? Namundok ba kayo? opo. How long did you stay in that organization? Hanggang sa noong nahuli ako noong 1986. I was arrested in 1972. How old were you then? Martial law. I was barely 18. Nung 17, drop out ako full-time. 18, pag martial law, 18 na ako, nahuli ako, nakulong ako. Lumayas uli ako, nagpabundok po ako sa Samar. And then, nung nanganak ako nung pangatlo kong anak, Nakapag-asawa pa kayo? 1986. Opo, may anak po kami. Sa ano, kapwa rebelde? Kapwa po, full-timer kadre sa CPP-NPA dati. Mhm.
Hindi kayo hinanap ng magulang ninyo at at tender age, at a young age? Ayaw po nila. Hinanap po kami. Lahat yata ng mga magulang ng mga nag full-time sa bundok noon talagang ang mga magulang Alright. ayaw. Now, next question. What prompted you to return to the fold of the government? Sa peace process po, malaking bagay sa amin ang nangyaring February uprising. Noong pong panahon ng February uprising, nasa bundok po kami noon nakikinig sa radyo. Tanong ko po sa sarili ko, bakit ganun? Akala ko main force tayo ng democratic struggle. Bakit wala tayo dun? Malaki yata ang problema natin dito. Before that, may mga debate na po kami sa leadership sa kawastuhan po ng protracted People's War na nakabatay sa Chinese experience po. So nung nangyari yung February uprising and then pinakawalan sina Joma, nag-abroad pa. Laking tanong namin, bakit nag-abroad siya? Kasi security question. Bakit siya lang bang may security problem? Maraming may security Bali, problem. iniwanan kayo ni Joma. Iniwanan kayo. Safety niya, sarili niya. Ininda kayo. Ha? So, kayo humiwalay po nagtaka kami dahil Hindi pa kayo naniniwala kami. nagtaka kung bakit umalis si Joma Resison. May problema talaga yun, Your Honor. Ano po? At saka, may problema talaga sa leadership. Tapos, na-realize namin na mali yung ideological So hindi nyo, nung umalis siya, hindi nyo siya kinilala na totoong leader ng Hindi, that CPP-NPA. time, yung structure po ng CPP-NPA tsaka sa kultura, sa subculture namin, talagang tinitingala namin siya as our Leader. ideological leader po. Opo. Hero. Sinasamba nyo siya. Nire-respeto. Not, Hmm. not really yung samba. Yung May quick nire-respeto question. na siya, hindi siya. Senator Yes, Jinggoy, yes. bakit ino-honor ng ating gobyerno ang pagkipag-usap kay Jomar Sison for the longest time na nandun naman siya sa ibang bansa? Sabi nga niya is to secure himself. Bakit hindi mismo yung mga talagang nasa bundok, yung mga kadre, yan po hindi ko talagang maintindihan. Sasalita siya ng salita, o akong bahala, kawawa yung mga sundalo natin. Ah, Sasabihin na, okay, sige, peace tayo. ano Sabihin po? ni Joma Season, peace. And then, sabihin ng mga kadre, anong peace? Nandiyan ka sa bundok, nandito kami sa bundok, napakandahirap, ikaw, dada ka ng dada. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pang-ambush. Tama, ma'am? Opinion ko po, tinitanong, no? Sige, ma'am. Kasi isang organisasyon po ang CPP-NPA. Parang MILF. Hierarchical po ang organisasyon. Kung ano yung desisyon ng leadership, sunod po yung buong organisasyon. Ganun po yon. So, may logic na ang gobyerno makikipag-usap sa liderato. So, ang kinikilalang liderato ng CPP-NPA, sina Joma. Alright. Kaya Nung nasa abroad ba si Joma, nagbibigay pa rin siya ng instruction sa inyo? of course, nung Like what? hindi pa kami nag-split, Ano yung mga instruction? Kindly be specific. Ano yung mga binibitawan niya instructions? ang Sa inyo, sa grupo CPP-NPA po kasi, ang system ng leadership is through may mga programs, policy decisions, ganun po. Halimbawa, nung nag-abroad na siya, so Cory administration na, ano yung kondukta dapat ng CPP-NPA sa National Democratic Revolution. So yon, ang naging kondukta pa rin, tuloy-tuloy pa rin to overthrow the government. And then titignan lang yung Cory administration as the bourgeois democratic faction. Ibig sabihin, burgess pa rin yan, kalaban pa rin yan, class enemy pa rin yan. May democratic lang siya, embellishment. Kaya Assuming, mapunta tayo kay President Cory, kay President Ramos, gusto niyo pa rin i-overthrow yung gobyerno ni President Ramos? nung panahon po ni Yun Ramos, lang naman ang mindset ng CPP-NPA, just to overthrow the government. Yan lang naman eh. Kahit sino presidenteng umupo dito sa Pilipinas, ang gusto lang ng CPP-NPA, i-overthrow ang gobyerno. Panahon ni Ramos, gusto niyo rin, overthrow. Wala pang isang taon, si Ramos, nandyan na yung mga rally na yung mga aktivista. Ganon din sa panahon ng tatay ko. Unang zona ng tatay ko, nandun kayo nagpaparata. Actually, may FEG pa. Kahit sinong umupong presidente dyan, gusto nyong i-overthrow. Ganon din kay President Arroyo, kay President Pinoy, President Duterte. Dito na kay
kay President Marcos. Lahat gusto niya overthrow. Bakit? Wala na po kami nung panahon ni Ramos. We recognize na mali po yung Kahit wala kayo dyan, ang purpose lang talaga ng CPP-NP is to totoo po overthrow yun. any government, Totoo any po yun. sitting president here. Yes, totoo po yun. Oh. Anong purpose? Gusto nila Gusto na nyo maging baguhin komunista yung lipunan, Pilipinas? maging national democratic daw government, towards socialism. Ganon po yung nila. Gusto ang tawag po namin doon, dogmatization ng karanasan ng China. Kinopya ni Joma yung China, kahit ang layo naman ang kondisyon ng Pilipinas. You think you can beat the government? Sa tingin nyo, kaya nyong pulbusin ang mga sundalo rito sa gobyerno natin? There is only one flag. One armed forces of the Philippines. And one constitution. You have to adhere to our constitution. Yeah. Di ba? Tama You po. cannot fight the government. Kaya ako talaga, I request you to go back to the fold, the government. Hindi na yun po mag-aaway kayo. Purpose nyo lang lahat lang na presidente na nakaupo dito sa Pilipinas, gusto nyo palitan, gusto nyo kayo mag-take over. Hindi naman yata tama yun. We are in a democratic society, in a democratic country. Nung nasa bundok po kayo, sino po nagbibigay ng support sa inyo? Saan niyo po kinukuha yung mga baril ninyo, yung mga pagkain ninyo? Ang masa po, tawag namin, ang komunidad sa ino-organize namin. Ganito po, personal kong karanasan. Pagpunta namin sa kabundukan, ang mga tao po sa bundok, mababait po, nagpapakain kung sino po yung humihingi ng pagkain. Nagpo-propaganda kami about government neglect. So, dama nila yon. Nakikita nila na itong mga bata na ito, babata pa, galing sa mga universidad. Iniwan yung mga pamilya nilang, baka ang buhay nila mas maganda kaysa dito para maglingkod sa atin. Tumutulong po talaga kami sa mga So, domestic problems, Ma'am, ordinary. okay, sige. So, ang pagkain ninyo sa masa, Opo. pag minadadaanan kayo mga kubo, hilain yung kambing, hilain yung baka, baboy, manok para pagkain nyo. Root crops lang po. Or at saka crops, okay. Paano naman po yung sweldo? Kasi may mga sweldo ata. Wala po. Walang sweldo. Yung mga baril po, saan galing? Yung una po, alam niyo naman po yung karagatan, yung may efforts po ang CPP leadership na manghingi ng armed support from other countries na pareho ang ideolohiya like China, Libya. Okay, sige. Alam mo, China, po. paano po nakapasok ng Pilipinas yung mga baril na hinihingi from China? Ano yun po, may mga shinip po sa mga barko na ginawan po ng pamamaraan. In-smuggle po. Opo. And then yung iba po sa proseso meron talagang kalaban, halimbawa sa politika po, ito realistic lang po ha. Kapag kalaban niya yung isa, may arma siya, bibigay niya sa NPA, sige, para lalong humina yung kanyang kalaban sa politika. Meron din pong ganyan. And then meron pong siguro sa MILF experience din, may mga nakatagong armas, binibigay din sa amin. Hindi po yun marami, konti lang. Sa area po namin, Kabisayaan po kami noon. Ganon po. Okay. Paano po yung, sabi niyo, pagdating ng baril, inismuggle sa barko, sino po yung kumukuha noon? Paano po yung naidadala sa bundok? Siyempre, marami yun, cash na firearms. Konti lang po ang nakuha ng Paano po niyakyat sa bundok? May mga sa organization may naka-assign kung sinong gagawa sa anong particular na gawain. Like yun, salubungin yung mga armas, and then saan ilalagay, paano i-distribute, may mga pamamaraan po. Sa illegal, sekreto, gumagawa ng mga paraan po. Nabanggit niyo po kanina na meron din mga taga-local government o yung mga politiko na nagbibigay ng armas sa NPA para kalabanin yung enemy nila. Opo. Hanggang ngayon po ba nangyari pa rin yan sa inyong palagay? Marami pa rin ba mga politiko na mula po nung nagbuo ng RPMP, RPABB, tinigil po namin lahat yon na kasi hindi na po kami naniniwala sa armed overthrow. No, what I'm trying to say, ma'am, sa inyong pagkakaalam,
nag-exist pa rin ba yun, yung sabi nyo kanina na namimigay yung mga politiko ng baril sa inyo para gamitin sa kalaban nila? Kung That ginagawa still po exist? yun noon, pwedeng mangyari pa rin ngayon. Pwede pong nangyayari pa rin yan. Sa tingin niyo po ba ito monitored ng ating PNP or AFP? Alam ba ito sa inyo pong palagay, alam ba ito ng PNP at saka AFP pero they can't do anything or they're not doing anything? Siguro po ang tingin ko lang baka may mga info silang natatanggap pero of course hindi nila makikita yung actual kasi yung mga magbibigay alam nila na illegal yon or bawal yon or makukulong sila dahil dyan. So patago talaga yung gagawin yan. Okay, let's have the military and the PNP. So ano po yung mga indication o red flag na itong politiko ay kakampi na pala ito ng NPA o namimigay ito ng pera at armas sa NPA o sympathize ito ng NPA para gamitin against the enemy? Indication po. Ano po mga indikasyon para nandito yung mga militante na nakikinig at PNP? Sa inyo Mahirap pala. po yung indication pero ang malinaw pagka ang NPA ay malakas sa isang lugar Aha. lalo na napapanalo yung mga sympathetic sa kanila, siguradong may nagbibigay diyan ng mga opposition or politicians para manalo sila, i-protect sila ng hindi sila i-target ng NPA. Kasi ginagawa po namin yun noon. Meron pa yung tinatawag na right of passage pag sa eleksyon para makadaan yung isang politiko makakampanya kailangan magbigay sa NPA. Ay, SOP nila po yun. Fundraising yun. Fundraising po yun. Fundraising po yun. Okay. Yung pong hihinga ng pera, fundraising, yung isa pong kumpanya at kapag hindi nagbigay, pasasabugin yung kumpanya, susunugin. Yung po ba Opo, nangyayari po. Actually. nangyari yun? Yan po. O Bakit? kaya yung kabilang o i-ambush siya o yung kabila ang susuportahan nila para matalo siya. Imbis hindi na ko ho kayong yung manira ng property ng mga negosyante, ba't di lang kayo humingi kay Jomar Sison para siyang gagawa ng remedyo at padalhin pera sa inyo? Kung sa- Pakiulit po, sorry, mahina lang po, medyo. Sabi ko, ma'am, imbis na kayo po ay magte-terrorize ng mga negosyante, marami tayong alam yan, inamin nyo po, na kapag hindi nagbigay, susunugin nyo yung truck, di ba? Susunugin nyo yung kumpanya, struktura. Bakit hindi lang kayo humingi kay Jomar Sison? Sabi ko, sa kanya na kayo humingi, wag na kayo humingi sa mga negosyante. Kawawa na yung mga negosyante, nagninegosyo Si po yun. Joma nga yung nag-uutos na mag-fundraising at mag-centralize kami sa kanya. Nagpapadala po yung mga... Nagpapadala kayo sa kanya? Yes po. Nagpapadala kayo ng pera kay Joma. Yung mga local nagpapadala po yan sa Central Committee. Pag sinabi ba ni Joma na fundraising, ibig sabihin mangungulekta kayo ng mga itinatawag na revolutionary tax Yes po. Ha? Yes po. sa mga negosyante, Yes po. sa mga politiko. Tawag po niyan revolutionary taxes. Opo. Yung sa mga politiko. Solicitation po yun. Pag hindi nakapagbigay politiko, ano gagawin nyo? Papatayin ninyo. Oo, indirect. Pwedeng hanggang sa mamatay kung hindi talaga. Kung matindi ang kasalanan. Usually po, yung Okay. eliminate. Not to mention any names, alright? Meron na ba kayong politiko na hindi nakapagbigay sa solicitation letter ninyo na pinatay ninyo? Sa amin, sa kabisa. Pero nangyayari po yun. Nangyayari po yun. So meron na kayong... Meron. Alright. Kanina po ibinibintang yon sa... Inaako nyo naman, di ba? Minsan Kasi inaako nyo ninyo, di ba? Ang pagpatay. hindi publicly. Pwede. Pag ginagawan lang ng parang excuse, may kaso kasi siya, corrupt siya, or et cetera, ganun. Ayun. Pero ang katotohanan, hindi lang siya nakapagbigay ng... Opo, kasi kahit ano? corrupt, pag nagbigay, hindi ginagalaw po. Parang kabayaran ng kanyang corruption. Ganun po yung, ano, Okay lang, kahit nasa kusakong pera nanakawin, sa prinsipyo basta po. bigay, okay lang. O hindi parang papatay. kabayaran, para mang Akala ko ba ma'am, sabi nyo kanina, blood money. you are for social injustice, against social injustice. Opo. Hindi ba Totoo injustice po yun. yung pagnanakaw ng pera sa gobyerno, pagiging corrupt na isang politiko? So sabi nyo, kahit na alam nyo, pag galing yes, sir. sa nakaw, yung pera ibinibigay sa inyo ng politiko, tatanggapin nyo. Sa prinsipyo po niyan, okay lang kasi nagbayad siya sa kasalanan niya eh. Okay. Okay. Sa simbahan po, meron bang nagdo-donate ba sa inyong simbahan? Katoliko?
Alin po? Yung simbang katoliko ho ba nagdo-donate ng pera sa CPP-NPA? Hindi po. Mas sila kasi yung humihingi po sa mga tao, di po ba? Hmm. Pero may supportive talaga na church people dahil sa paniniwala nila na sincero yung rebelde Oh, para So, gaano labanan yung social injustice. So ito Ganun. po ay mga pari o aabot to hanggang May cardinal? pare, may madre, Meron bishop? supportive lang. Supportive. Hindi Cardinal meron? wala akong Wala. hanggang bishop lang Hanggang po bishop ang lang. alam Marami ko sila. noon. Gaano karami po? Hindi, konti lang po kasi ang mga bishop eh. Okay. Yeah. Very enlightening, very amazing yung mga kwento ninyo, Mr. War. Okay, thank you.